natin muli ang Panginoon. Hallelujah! Ngayon po ay nasa pangatlong buwan na tayo ng taon. Napakabilis. Kaya po meron na namang batch of celebrants na nandyan po sa ating bulletin board. Yan. So sa March 3, this week po, magse-celebrate si Brother Marvin. Bagamat wala po siya ngayon, pag-pray po natin si Brother Marvin. Siya po yung husband ni Ate Joy. Pag-pray po natin birthday niya sa Tuesday. Sige po, hihiling ko po ang lahat. Bukod sa kanya, ay mananalangin na po tayo para sa pagpaninimula ng ating pong gawain. Hallelujah. Lord, minsan pa, salamat dahil alam namin lagi kang mabuti. Kami yung hindi mabuti. Salamat dahil lagi kang makapangyarihan. Lagi kang malakas, kami yung hindi. Lagi namin inaamin yung mga kahinaan namin. Salamat dahil perfecto ka. Kami ang hindi, Lord God. That's why we humble down ourselves to you right now, always, every day in our lives, because we are a sinner. Napakamakasalanan namin. Napakadumi namin sa bawat araw. Pero salamat kasi lagi kang handang linisin kami. You are sanctifying us every day in our lives, Lord. That's why we thank you, God. Salamat sa mga buhay na meron kami ngayong Panginoon. Patuloy na maluwalhati ka, maitaas ka sa aming mga buhay. Makita yung kaliwanagan mo, mapapurihan ka sa pamamagitan ng aming mga buhay, O Diyos. Salamat din sa buhay ng aming kapatid na si Marvin, na magse-celebrate ng kanyang kaarawan sa darating na Martes. Pagpalain mo po siya, patuloy kang mangusap sa kanya bilang ama ng larang family, Panginoon. Patuloy na mangusap ka sa kanya, O God. Patuloy na kumilos ka sa buhay ng aming kapatid, Panginoon. At patuloy ikaw po ang kanyang mauna din sa kanyang buhay, Panginoon. Bless mo po siya at ang kanyang buong sambahayan. Lord, long life, good health. Yan po yung palagi namin hinihingi. Every time na nagdiriwang po kami ng mga kaarawan. Kaya Panginoon, dalangin namin Panginoon ang kagalakan na magmumula sa iyo ang mata mo ng aming kapatid sa special na araw sa darating na Martes, Panginoon. Sa bawat isa sa amin na naririto, patuloy ka namin tinataas. Lord, alam na alam mo ano yung mga naganap sa amin. Maging sa oras na to, alam mo laman ng puso namin, alam mo laman ng isip namin. Lord, pinapasakop namin sa iyo ang aming kabuuan, God. Pinapasakop namin sa iyo ang buong iglesia. At patuloy, Panginoon, wala kami, lagi ko itong sinasabi, wala kaming ibang itinataas dito, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Purihin ka. In Jesus' name, Amen. 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 Update po tayo, hindi po tayo nananakot, pero kailangan ma-update po tayo sa kung ano na po yung nangyayari sa ating kapaligiran. Ang Iran po ay binomba ng US at ng Israelita. Recently lang, kailan kahapon ba yun? Opo. So, ibig sabihin, di ba, pinagpe-pray natin matapos na yung mga kaguluhan. Pero ito po yung nagaganap ngayon. No? So, syempre, hindi naman papayag yung bansang Iran na ganun-ganun na lang. Magpapipe back po yan. No? So, yun po yung ating update sa nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya, tamang-tama po yung ating pag-aaralan. Bagamat, it did not came from me, but this is for all of us. Sabi ko nga sa inyo, punong-puno po ang mga aral, pagtuturo, mensahe na napakagaganda ng mga revelasyon ng Panginoon. Lahat po yung gusto namin ibahagi sa inyo. Pero gusto ko nang unahin yung pagpapakilala ng Diyos sa tao, sa atin. Paano po nagpakilala ang Diyos? Noong sinabi niya kay Moises na ako'y ako nga. I just want to give credit to Pastor Jade kasi ito po yung tinuro niya doon sa amin noong during our devotion. No? So, binigyan din po tayo ng iba pa o karagdagang pangkapahayagan patungkol po dito sa ating pong pag-aaralan. Paano po nagpakilala ang Diyos noong sinabi niya kay Moises, ako'y
Ako nga. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Exodus o Exodo, Kabanata 3, talata 14 hanggang 15. Sa English po, yung mga Inglesero sa atin, Exodus chapter 3, verses 14 to 15. Ito po ay yung pagtatawag kay Moises. Basahin niyo na lang po ito ng buo sa inyong mga tahanan. Bibigyan ko lang kayo ng idea bakit po ito sinabi ni Yahweh. Ito po yung pagtatawag ni Yahweh kay Moises doon sa burning bush. Amen. Kasi sinusugo na siya ng Diyos. Tapos, ito po kung babasahin niyo po yung verse 13, basahin na rin natin. Sige po. Sanabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanila, ako'y sinugo ng Diyos, ng aming nununo. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Tingnan niyo po yung sagot ng Diyos. Verse 14. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga. Verse 15. Sino yung ako nga? Ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin kailan? Magpakailanman. Purihin po ang Panginoon. Tayo po muli manalangin para sa salita ng Diyos. Panginoon, maraming salamat. Alam ko, Panginoon, minsan pa, kahit pa sabihin namin, kilala ka na namin, minsan pa, God, muli kang magpapakilala sa bawat isa sa amin na naririto upang lubusang naming maunawaan, Panginoon, ang Diyos na sinasamba namin, ang Diyos na pinupuri namin, ang Diyos na tagapagligtas namin, ang Diyos na manlilikha namin, Panginoon. Salamat, O God. Banal na Espiritu, patuloy na kapahayagan mo ang mangusap sa bawat isa sa kabuuan ng mensahe na to. Be with us in Jesus' name. Amen. I am, ano siya sa English? I am who I am. Sabi niya po, nung pinakilala niya yung sarili niya, ako'y si ako nga, I am who I am. Yan po yung sinabi mismo ng Diyos nung nagtatanong si Moises, sino sasabihin ko na nagsugo sa akin? Amen? At ito po ang sagot ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng ako'y si ako nga? Siyempre po, siya po ay Diyos. Our God is a self-existence God. Ano yung self-existence? Wala siyang pinagmulan. Kaya hindi natin pwedeng tanong, saan ba nagmula ang Diyos? Wala siyang pinagmulan. Dahil siya'y simula na. Simula na. Amen. God also is never dependent to anybody, to anyone, or to anything. Hindi po siya Diyos na nakadepende sa atin or kung saan mang mga bagay. Amen. Dahil siya po ay Diyos na. Kapag kinaral po natin yung sinabi niyang I am, that is a first common singular verb to be. O, sa mga estudyante, di ba? Pwede rin naman natin gamitin yon. I am watching the sheep. Amen? I am cooking Korean kimchi fried rice. Yan. I am. No? Pero pag ito, nung ang Diyos na ang gumamit, no, I am, kung papansinin po niyo, pag tayo ang gumamit ng I am, ang capital lang doon yung I. Just to make the sentence right, correctly, and properly. Amen. Pero ang Diyos, nung sinabi niya to, lahat po yun, ako'y si ako nga, I am who I am, ay nakakapitalize. Kung big letter, kung mapapansin niyo po, they are written in big and bold letters. Ako'y si ako nga. Anong ibig sabihin nun? Our God can stand alone. Amen? No? Ultimate statement of self-sufficiency, self-existence, and immediate presence. Yan po ang ating Diyos. He will be the eternally constant God. Eternally constant, hindi po siya magbabago, hindi rin siya nagbago, hindi siya nagbabago. He is eternally constant God. Kung ano siyang God noong lumang tipan,
siya pa rin po yung Diyos na sinasamba natin ngayon. His characteristics, His attributes are the same. Amen. He is completely sufficient in Himself. Ano po yung completely sufficient? Wala siyang kailangan. Palagay niyo ba? Papasalamat ang Diyos kasi umattend tayo? Kasi nandiyan ka ngayon? Kasi sumamba ka? Kasi kumanta ka? Kasi nag-pray ka? Palagay mo ba magpapasalamat ang Diyos sa mga ginawa natin na yon? Kasi nanampalataya ka? No! He is a self-sufficient God. Tandaan natin, whether kumilala ka o hindi, wala pong nagbago sa Diyos. Amen. Hindi nga tayo kailangan. Nandoon na siya, wala pang lahat ng creation. Nandoon na siya, wala pang lahat ng nilalang. Diyos na siya, wala pa po tayo ay Diyos na siya. Kaya nga, self-existence, self-sufficient, complete. Wala nang hahanapin. Wala siyang kailangan po sa atin. Sino may kailangan sa both in the two of us, in between the two of us, tayo po ang may kailangan sa Diyos. Huwag po nating kakalimutan yan. Kaya nga napakaganda ng mga turo po doon. Ibabahagi din po natin sa inyo, loobin ng Panginoon, na ang iglesia, ang sentro talaga nito, di ba lagi natin sinasabi, wala tayong ibang itinataas dito kung hindi ang Diyos. Dahil siya po ang ulo ng iglesia. Ano tayo? Mga katawan. Tayo po ay katawan ni Kristo. At bilang katawan, magpapunction tayo bilang iba't ibang bahagi ng katawan ni Kristo. May kamay sa inyo, may paa, may mata. Naunawaan po natin, kaya nga hindi po tayo pare-pareho na pagkakabigay ng gift ng Panginoon. No? Yung gifts of the Holy Spirit. He is completely sufficient in Himself to do what He wills and to accomplish what He wills. Kung anong gusto niyang gawin, gagawin niya. Kung anong gusto niyang i-accomplish, i-accomplish niya. Amen. Kapag tayo po ay nagte-training, inaaral po natin yan sa ating pong training, kahit po parang sa una o sa matagal mo ng pag-aaral, lalo na sa lumang tipan, wala kang makikita doon ng ganun pala yung plano ng Diyos. Pero nandoon po yun. Nakapaloob po doon na ang plano ng Diyos ay ano? Kaligtasan, salvation, the universal plan of God, salvation to mankind. Amen. So, kung ano yung gusto niyang gawin, magagawa niya po. Yan po ang ating Diyos. Kaya nga, sinasabi ng Biblia, fear the Lord, fear God. Matakot po tayo sa Diyos. Bakit? Kasi nilikha niya lang tayo eh. At siya po ang manlilikha. Bilang tayo nilikha niya lamang, kaya niya ba tayong baguhin? Amen. Kaya niyang gawin ang kahit ano? Amen. Anytime, anywhere. Amen po? Kaya niya lahat. No? Kung ano pong ninanais niya. So, yun po yung unang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. Paano nagpakilala ang Diyos? Exodus 3:14 to 15. Pangalawa, Exodus 15 verse 11. Exodus chapter 15 verse 11 po. Sabi po dito, andyan na po kayo? Ikaw, Yahweh, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanalan ay kahanga-hanga? Sino ang tulad mo na kahanga-hanga at dakila ang gawa? Meron po bang kamukha si Yahweh? Hindi yung kamukha sa mukha. Dahil ang Diyos po natin ay Espiritu. Amen? Sabi rito sa Exodus, ikaw Yahweh, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo? Sinong makakatulad sa Diyos na si Yahweh na ang kabanalan niya ay kahanga-hanga, na ang mga dakila niya ay walang hanggan. Ang kadakilaan ng Diyos po natin ay walang hanggan.
Kaya nga, lumabas yung kantang ano? Wala kang katulad. Amen? Dahil wala mong katulad ng Diyos natin. Kanino niyo po siya maikukumparang Diyos? Wala po. Amen? Kahit sino pang alam natin na Diyos ng iba't ibang relihiyon na pwede po natin banggitin sa oras na to, anong ginawa ng Diyos natin? Hindi nila kailanman magagawa. Kaya nga siya po ang nag-iisa at tunay na Diyos. Kaya nga sinabi sa Exodus chapter 20 verse 3, ito po ay hindi pakiusap, kung hindi talagang strong na pangungusap ng Diyos, you shall have no other gods before me. Wala kang dapat ibang Diyos maliban sa akin. No? And then, tingnan po natin yung Isaiah 40, verses 15 to 22. Medyo marami po tayong verses ngayon. Yan. Alam ko, bago yung Bible nyo. Yan. Masaya po ninyong ginagamit. Isaiah chapter 40, verses 15 hanggang 22. Yan. Nakita na po natin? Yan. Makisabay po kayo sa pagbasa sa pamamagitan ng inyong mata. Di ba ninyo alam, sa harap ni Yahweh, ang alinmang bansa ay walang kabuluhan, tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan. Ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Ang lahat ng hayop sa gubat ng Libano ay kulang pang panghandog at sapat na panggatong. Ang lahat ng kahoy sa bundok na ito, sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Verse 18. Saan nyo ihahambing ang Diyos? At sa anong anyo siya iwawangis? Siya ba'y hindi maitutulad sa mga imaheng ginawa ng tao, binalutan ng ginto, at ipinatong sa pedestal na pila? Hindi rin siya maitutulad sa rebultong kahoy, matigas na kahoy na hindi binubukbok, na siya lamang nakayanan ng mahihirap. Verse hanggang 22 po tayo. Di ba ninyo batid? Sa mulat mula ba'y walang nagbalita sa inyong sinuman kung paano nilalang itong daigdigan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon, ang tingin sa tao ay tulad lang ng langgam. Ang langit ay iniladlad niyang tulad ng kurtina, tulad ng tolda na iniladlad upang matirahan. Amen! Nakita po natin gaano po kagaling, gaano ka dakila, gaano ka, alam mo yun, imposible kasi itong mga ginawa ng Diyos, pero wala po siyang paghahambingan. Hindi po siya ihahambing o mahihahambing sa mga gawa-gawang rebulto na binalutan ng ginto at itinayo sa pedestal na pila. Amen! Hindi siya matutulad sa rebultong kahoy, matigas na kahoy. Kahapon po sa aming class, ang verse ng mga bata natin ay Joshua 24, verses 22 to 24. Tingnan po natin, punta po tayo doon. Joshua 24, verses 22 to 24 po. Ito po ay kinakausap na ni Joshua ang mga Israelita. Joshua, verses 22 na lamang po. Para maunawaan natin mabuti, babasahin niyo po yung mga buong chapters ng mga sinasabi ko sa inyong mga tahanan. Verse 22, sinabi ni Joshua, kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod kay Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Verse 23, sinabi uli ni Joshua, kung gayon, may pinapagawa siya ha. Sabi nila, susunod maglilingkod sila kay Yahweh. Ito po yung usapan nila. Joshua was the leader of the Israelites after Moses. Ito ang sabi ni Joshua sa kanila, kung maglilingkod sila kay Yahweh, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo
manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Verse 24, sumagot uli ang mga tao, si Yahweh ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Sinabi ni Joshua, susunod kayo kay Yahweh, gusto nyo maglingkod kay Yahweh, etong pinapagawa niya. Throw away your foreign gods. Itapon ninyo ang inyong mga Diyosan. Bakit? Because they are not a real God. Amen. Kaya nga ang tawag sa kanila ay Diyos-Diyosan. Amen. Ito noong panahon nila, ang mga Israelita, marami na pong Diyos-Diyosan. Si Baal, si Asherah, yung kuyang ginto. Ilan lamang po yun sa mga ginawa nilang Diyos. Kaya sabi ni Joshua sa kanila, itapon nyo na lahat ng Diyos-Diyosan nyo. Kasi sabi nyo, maglilingkod kayo kay Yahweh. SCN. Punta tayo sa panahon natin ngayon. Sa iglesia ng SCN. Now God is telling us, all of us, throw away all your foreign gods. Ay, wala kaming rebulto, pastora. Wala kaming bato na hugis ng tao na ginagawang Diyos. Maaaring wala kayong mga ganon ngayon. Sinuko nyo na sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. Pero baka meron pa po kayong ibang Diyos-Diyosan. Remember, anong sabi natin sa mga Diyos-Diyosan? Hindi lamang yung mga rebulto, hindi lang po yun eh. Yes. Anong umuubos ng oras mo? Hindi mo namamalayan. Diyos-Diyosan mo yan. Naku po, itapon ang mga cellphone. Sasabihin nila, si Pastora, kulto na, pinapatapon ng cellphone. Diba? Pwede niyong isipin yun. Mahal-mahal. Magkano cellphone? Ba? Samsung cellphone ko, itatapon ko. Diba? Sige, wag mong iliteral na itapon. Wag mong iliteral na itapon yung, kung yan man yung Diyos-Diyosan mo. Pero dapat alam mo paano siya gamitin. Kapatid. Yun naman yung sinasabi natin dito. Amen. Amen po ba? Hindi ko naman pinapatapon. Pero kung hindi nyo po yan, masawata yung mga sarili ninyo at hindi nyo madisiplina ang sarili ninyo. Hindi man kayo ang pagtapon niyan, huwag niyong hintayin ang Diyos ang gumawa ng paraan para mawala po kayo sa pagkakahuk sa bagay na yan. Hindi ba kaya ng Diyos? Kaya niya. Amen? Kaya, umpisahan mo ng disiplinahin ang sarili mo. Huwag na po nating hintayin na ang Diyos pa mismo ang kumilos sa atin para lamang tumigil tayo sa mga ginagawa po natin na alam ng Diyos na pwede po nating ikasira, pwede nating ikalayo sa Kanya, pwede nating ikapanlamig sa Kanya, at pwede nating ikabansot. Alam niyo yung bansot? Hindi na lumalaki. Ano yung hindi lumalaki? Hindi nag-grow spiritually. Amen. Yung mga bagay na makapaglalayo po sa atin sa Diyos, yung mga bagay na makapaghihiwalay sa atin sa Diyos, kung hindi ikaw mismo ang gagawa niyan, huwag natin hintayin na ang Diyos ang gumawa. Bakit? Baka hindi natin kayanin. Lagi ko itong sinasabi. Pag ang Diyos ang gumawa para tanggalin yung mga bagay sa buhay natin na hindi mo matanggal-tanggal at maalis-alis sa kabila ng napakarami ng salita, sa kabila ng napakarami ng babala na binibigay sa atin ng salita ng Diyos, hindi pa rin tayo tumitigil, kikilos na po ang Diyos. Actually, hindi lang po gadget eh. Kayo alam nyo kung ano yun. Sa sarili nyo po, alam nyo yun. Tama?
sa ating mga sarili, kasi mamaya sabihin, lagi na lang gadget yung naiisip natin. Hindi lang gadget ang nagiging Diyos-Diyosan natin. Marami pong mukha ang Diyos-Diyosan ngayon. Sa panahon natin ngayon na hindi natin namamalayan, ganyan po kagaling kumilos ang demonyo. Para ano? Para makuha ka. Tama po ba? Dahil ang demonyo po ay hindi po siya tumitigil. Hindi siya nagpapahinga. Hanggat hindi ka tumutumba, hanggat hindi ka nawawasak, hanggat hindi ka namamatay, hindi po titigil ang demonyo. John 10:10. Basahin niyo na lamang po sa inyong mga bahay. Yan po ang trabaho ng demonyo. Nakawan tayo ng nakawan, unang-una na ng ating mga oras. Bakit? Ayaw ng demonyo na tayo po ay nag-i-spend ng oras sa ating Diyos. Dahil pag tayo nag-spend ng oras sa ating Diyos, the more na makikilala natin siya, the more na mamahalin natin siya, the more na sasambahin natin siya, the more na maglilingkod po tayo, at yan po ang ayaw ng demonyo. Amen. Pero dapat, lumalabang ka rin, kapatid. Dahil pinaglalaban tayo ng Diyos, gumawa ka rin, lumabang ka rin. Amen. Kaya kung hindi nyo maitatapon, kung ano man yung mga bagay na nagiging Diyos-Diyosan ninyo, you start today, make a way, para yan po ay maiwasan o mabawasan na ninyo yung mga, kung ano man yung kinukuha sa inyo ng Diyos-Diyosan na yan. Naglilingkod ka kay Yahweh, naglilingkod ka sa Diyos, throw away your foreign gods. Itapon po ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. Amen! At sumunod sa ating Diyos. Amen? Yan po yung pangalawang pagpapakilala ng ating Diyos. Wala po siyang pagkukumparahan. Dahil nag-iisa lamang po ang ating Diyos. John 8:58. Punta po tayo sa bagong tipan. Na ito po ay sinabi rin ng ating Panginoong Jesus. John chapter 8, verse 58. May senaryo din po ito kung bakit ito sinabi ng ating Panginoong Jesus. No? Ayan. Kasi sinabihan si Jesus Christ dito na inaalihan daw siya ng demonyo. No? John 8, verse 58. Yan po yung sinabi sa kanya ng mga tao na siya po ay inaalihan ng demonyo. Tapos, nabanggit na si Abraham. I-shortcut ko na lamang po para magbasa kayo sa bahay. Nabanggit ni Jesus Christ si Abraham. Ngayon, sabi sa kanya ng mga tao, no? Wala ka pang 50 taon. Wala ka pang 50 years old. Sabi nila. At nakita mo na si Abraham? Sa verse 57 po yun. Kasi during this time, no? 33 years old lamang po ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi sa kanya ng mga tao, wala ka pang 50 years old. Nakita mo na si Abraham. Parang hindi sila makapaniwala. Paano mo nakilala si Abraham? Wala ka pa 50. Marahil mas matanda. Hindi pa nila nakita si Abraham. Hindi na nila. Dahil hindi na nila makikita. Hindi nila nakita si Abraham. Matatanda na sila. Pero si Jesus Christ, He was just 33 years old during this time. Pero binanggit niya si Abraham. Ngayon, ano sagot ng ating Panginoong Jesus? Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. Ano siya sa English? I am that I am ba? Tama po ako? I am that I am. Before Abraham, I am that I am. Kasi nga, wala pang mga nilikha, Diyos na siya. Amen! Nandoon na siya, nag-i-exist na siya. Wala pa yung creation. Wala pa lahat. Wala pa tayo. Kaya sinabi niya, bago ipinanganak si Abraham,
ako na. At dito po sa Gospel of John, yung sumulat po nito, hindi si John the Baptist, ho. Yung isang John, na binigyan niya ng revelation. Dito po sa Gospel of John, dito niya mas ipinakilala yung sarili niya at binanggit niya dito yung 7 I am. Babanggitin ko na lamang po sa inyo, and then yung mga verses sa bahay niyo na lamang po basahin. Una, this is at random, amen? Wala naman pong sunod-sunod, pero binase na lamang po natin sa mga chapters and verses. John 6:35, sinabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. Meron po yung mababasa kayo kung bakit niya sinabing I am the bread of life. Nakita po natin paano nagpapakilala yung ating Diyos. John 8:12, sinabi ni Jesus Christ, I am the light of the world. Amen? John 10:7, I am the door of the sheep. John 10:11, I am the good shepherd. John 11:25, I am the resurrection and the life. John 11:25, I am the resurrection and the life. At ito po yung memorize natin. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Dudugtungan nyo na lamang po yun. Tatapusin nyo na lamang po ang pagbasa. And John 15:1, I am the true vine. Amen. Ngayon, meron na po ba kayong nare-realize sa mga sarili po natin? Sino ako ngayon sa harapan ng Diyos? Hindi mo ba nakapanliliit? Kaya, minsan, tinuturing mo yung sarili mong napakahalaga mo, napaka-special mo. Amen? Pero, sa totoo, sino ako sa harapan ng Diyos? Sabi kanina, ang tingin sa atin ng Diyos, sing laki lang ng langgam. Tama? Nabasa po natin yung kanina doon sa Isaiah. Paano niya niladlad ang lahat? Parang kurtina lang. Parang nagladlad lang siya ng kurtina nung ginawa niya ang kanyang mga nilikha. Literally, our God is big. Amen? Dahil ang sabi, the earth is His footstool. Tungtungan ng paa niya ang earth. Gano'ng kalaki ang Diyos? No? Na minsan, yung kalakihan na yun, nilalagay mo sa sarili mo. Na minsan, ang nagiging Diyos na tayo. Diyos na tayo ng ating mga sarili. Gagawin ko kung anong gusto ko. Ama, ganyan po tayo. Itong desisyon ko, walang makapagpapabago nito. Ito ang plano ko, ito ang gusto ko. Yan. Pero hindi po ba natin nare-realize, bukod sa napakaliit lamang po natin, at talaga namang nakapanliliit kung gaano po ang Diyos, alam mo yung power niya, hindi po natin masusukat yung kapangyarihan ng Diyos eh. Alam niyo po yung kidlat? Amen? Mabilis yan, di ba, yung lightning? Tama ako, lightning, hindi thunders. Yung kidlat, nami-measure po yan kung gaano sila kabilis. Nagta-travel. O, di ba mga estudyante? They can measure how fast. But not the power of God. At maging yung bilis din ng Diyos natin, walang makapag-measure nun. No? Travel of sound. Yung sound. Nami-measure, napapag-aralan. Nakukuha nila exact, but not the sound, the power of our God. Amen. Ganon lang tayo. Di pa nga lalaki dyan.
And we are very sinner creature. Napakamakasalanan po natin. Sa bawat araw, sinong hindi nagkakasala? Lahat po tayo. Napakamakasalanan natin, napakadumi natin. Pero itong Diyos natin, tignan nyo. Tignan nyo kung sino siya, paano niya pinapakilala. Hanggang ngayon, sa bawat isa po sa atin, ang Diyos po natin ay nagpapakilala sa atin. Amen? Sabi po sa Job 35, 7-8. Job, chapter 35. Sabi ng isa sa kaibigan ni Job na si Elihu, verses 7-8. Sama na po natin yung verse 6. Job 35, verses 6-8. Tingnan niyo po yan. Sa kasalanan mo, hindi nahahawa ang Diyos. Gaano mang karami, hindi siya kasangkot. Wala kang naitulong sa kanyang pagiging matuwid. Wala kang naibigay kahit bagay na maliit. Kung nagkakasala kay nadadawit yung iba sa paggawa ng mabuti, natutulungan mo sila. Ano sinasabi rito? Pag nagkakasala ka, hindi nangangahulugan, nahawa na ang Diyos, na dahil born again ka, dahil Kristiyano ka, nagkasala ka, nahawa mo yung Diyos. Hindi po. Pag gumawa ka naman ng mabuti, wala rin naman yun sa Diyos. Amen po ba? Dahil siya ay Diyos. No? Sabi rito, wala ka namang naitulong sa pagiging matuwid ng Diyos. Sino sa atin dito merong naiambag sa kabutihan? Sa pagiging matuwid ng Diyos, may naiambag po ba tayo sa pagiging matuwid ng Diyos? Wala. Kasi bakit? Tayo nga hindi tayo matuwid eh. Paano tayo naging matuwid? Dahil lamang sa krus na ginawa ni Jesucristo. Amen. Kaya tayo tinuring na matuwid. Pero sa ganang atin, we are not righteous. The reason why we became righteous, it is because of our Lord Jesus Christ. Pinagpalit niya yung kanyang kalagayan sa ating kalagayan. Remember? Amen? Wala tayong naiaambag sa Diyos, mga kapatid. Kaya kung naglilingkod ka man, may ginagawa ka man dito, huwag mo sabihin, inambag mo yan sa Diyos. At hindi mo pwede sabihin, ayan Lord sumunod ako sa iyo. Ayan Lord ginawa ko na to. Tingnan niyo po itong isang babasahin natin. Luke 17, verse 7-10. Lucas. Chapter 17 po, verses 7-10. Lucas 17, 7-10. Nakita na po natin? Ito po, yung verse 7, sa mga merong Tagalog na Biblia na katulad nito, meron po yung subtitle, ang tungkulin ng alipin. Basahin po natin. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sasabihin ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Amen? Verse 9. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Verse 10. Gayon din naman kayo. Kapag nagawa ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Kapatid, wala tayong kabuluhan. Amen. Kung tumutupad ka man sa tungkulin, it is because that is our responsibility as a servant bilang alipin ng Diyos. Halimbawa, kayo, sa mayayaman kasi nangyayari ito alam ko, may mayaman sa inyo. Sasabihin nyo ba sa katulong ninyo pagkatapos niyang gumawa?
Halimbawa, naglalaba siya. Sasabihin nyo ba doon sa katulong nyo, nakita nyo, pagod na pagod, siyempre naglaba. Sasabihin mo daw ba doon sa katulong mo, halika, kumain ka na, at, ano sabi niya rito? Kumain ka at ano? Yung parang ganun ba yung sasabihin mo? Diba sabi? Hindi. Hindi ganun ang sasabihin mo. Ano sasabihin mo? Bilang siya ay binabayaran yung maglingkod sa inyo. Paghain mo nga ako ng pagkain ko. Tama? Kaya tayo mga kapatid, tingnan nyo. Kung gumagawa man po tayo sa ating mga tungkulin, it doesn't mean na nadagdagan ang pagiging matuwid ng Diyos, na nadagdagan ang kapangyarihan ng Diyos, na lalong bumubuti at bumabait ang Diyos dahil sa iyo, dahil sa akin. Hindi po. Wala po tayong mga kabuluhang alipin. Kung gumagawa man po tayo, it is because tinupad lamang natin ang ating mga tungkulin. Dapat bang tuparin ang tungkulin? Oo. Tama? Kung tatanungin, kung ganun pala, wala naman pala akong kabuluhan, di na ako tutupad ng tungkulin ko. Di wag ka tumupad. Palagay mo ba, pag di ka tumupad, magbabago yung Diyos? Mababawasan ng Diyos? Hindi. Sinong mawawalan? Tayo. Tama po ba? Ang mawawalan, tayo. Ang mababawasan, tayo. At ang pinakamalala pa nito, and worse, baka saan ka pa mapunta? Dahil sa pagiging mapagmalaki ng puso natin, ng isip natin. Because we always treat ourselves special. Amen. No? Hindi po. Tayo po ay mga alipin, tagapaglingkod ng Diyos. May tanong po ako sa inyo. Kumusta ang puso mo sa paglilingkod sa Panginoon? Sabi ni Pablo sa Filipos 1:21. Last verse po natin. Philippians 1:21. Excuse lang po. Nakita niyo na po? Filipos 1:21, sabi ni Pablo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Sa English version po maganda. For me, to live is Christ, and to die is gain. What is our life's essence? Naunawaan niyo na po ba? Anong saysay ng buhay po ninyo? Para saan ang buhay ninyo? Kanina nabanggit na po ng isa sa nagbahagi sa atin. Mula sa Diyos, dahil sa Diyos, para sa Diyos. Ngayon, ano ang saysay o halaga ng buhay natin? Ito po ang sagot ng katulad ng sinabi ni Pablo. To live for Christ and to die for Christ. Handa po ba kayo? Mahirap po yun. Maaaring masarap po yung gawin yung to live for Christ. Amen? Pero pwede nyo sa ibang usapan na yung to die for Christ. Tama? Aba, pastora, ibang usapan na yun. Mag-isa ka na lang mamatay. Para kay Kristo. But you know what? This is the essence of our lives. Ba't ka nabubuhay? Bakit ka tinawag ng Diyos? Bakit ka pinili ng Diyos? Bakit ka hinirang ng Diyos? Ano sabi kanina? Tayo po ay may misyon. Sabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Sabi rin ni Pablo, siya, malakas ang loob niya, nasabi niya, I have kept the faith. Tama ba ako? Yung natapos ko yung takbuhin ko sa mundo na to.
Mga kapatid, baka hindi pa nangangalahati yung takbuhin natin sa mundo na to. This is not the time to give up. Amen. Nahihirapan na po ba kayo sa pagiging Kristiyano ninyo? Bakit nung simula nung na-born again ako, lalong dumami yung problema ko? Bakit? May nagsabi ba sa iyo, pag born again ka, mawawala na yung problema mo? Diba wala naman? We never said that. Because the Bible doesn't say that. Ang sabi ng Biblia, susubukin ang bawat isa sa atin. Susubukin po ang ating mga pananampalataya. Sino po rito hirap na dahil Kristiyano siya? Kapatid, never give up. Our life's essence is to live for Christ and to die for Christ. Amen? Mahina pa. Di ba lalakas din yan? No? Doon po sa seminar natin na 3 araw doon, sabi sa mga pastor, maghanap kayo ng disipulo ninyo na kayang mabuhay para kay Kristo, handang mabuhay para kay Kristo na kasama ninyo, at handang mamatay kay Kristo na kasama din ninyo. I hope there will be. Amen. Ano sabi nung kinanta kanina? Ganda-ganda, oh. Sabi nung isa sa mga kinanta natin kanina, My Jesus, my Lord, Lord, the love of my life. Ang ganda na sinasabi, di ba? Sabi, Jesus, Lord, ikaw ang love ng buhay ko. Pero wag ka, hindi makapag-training. Anong tawag po natin sa mga ganyan? Puro salita lamang tayo. Ano ba sabi nung kanta na yon? Wherever you go, wanna be by your side. Talaga ba gusto mo sumunod kay Kristo? Amen? Gusto mo ba talaga natin? Dahil yun ang sinasabi ng awit na yun eh. Wala namang pamahirap unawain dun sa inawit natin eh. Ano pa sabi niya doon? Wanna be by your side. Panalangin, wala. Pero sabi, wanna be by your side. Amen. Mga kapatid, the time is now. And now is the time. Magpa-restore na po tayo sa Diyos. Amen. Hindi na rin po ito yung oras na tayo po ay nagpapatumpik-tumpik. Ito na po yung panahon na nagsiseryoso po tayo sa ating Diyos. Bakit? Tingnan nyo naman yung paligid natin, hindi na po nagbibiro. Makinig po tayo, tingnan natin po yung mga news, yung mga nangyayari sa kapaligiran po natin. Nakasulat ba yan sa Biblia? Mateo 24, basahin ninyo. Makakarinig kayo, makakabalita kayo ng mga digmaan. Anong sabi doon? Panimula pa lamang yun. Magkakaroon ng malalakas na paglindol. Kaya ang pinagpe-pray natin dito sa bansang Pilipinas, wag maganap yung the big one. Mihingi tayo ng kahabagan sa Diyos. Lord, wag naman. Kasi siya lang siya lang makakapag-control nun. Can we realize? Nare-realize na po ba natin ngayon? Anong magiging kahihinatnan po natin? Dahil sinabi po sa lumang tipan, nakakatakot ang araw ng pagdating ni Yahweh. Nabasa niyo na po ba yun sa Biblia? Hindi po tayo nagtatakutan dito. Pero yun po yung nakasulat sa Biblia. So when we say, My Jesus, you are my Lord, make it real. Gawin mong tunay. Hindi tayo puro salita. And we do not make a performance here. Amen. Because God sees our heart. Nakikita po ng Diyos ang puso po natin. Alam na alam niya.
ginagawa natin araw-araw. Kahit sabihin mo, nasa pinakamadaling na sulok ka pa ng mundo, wag mo sabihin mo lang nakakakita sa'yo, kapatid. Kitang-kita po tayo ng Diyos. No? Ganito ang Diyos po natin. Hindi mo siya sasabihin, ganito lang ang Diyos natin. No! This is our God. Amen. Ganon siya ka-powerful. And He can do things. Hindi niya na kukunin yung, Jenny, ano sa tingin mo? Gagawin ko ba to? No. Wala nang ganon. Anong gusto niya? Gagawin niya. Tama po ba? Katulad ng napag-aralan natin. But there is still a good news, mga kapatid. Dahil lahat naman tayo nagkukulang sa Diyos. Kaya nga ako, doon sa seminar po na yon, ang dami ko pong na-realize. And there is a one day, in that seminar, na wala akong ginawa kundi mag-sorry lang na mag-sorry sa Diyos. I just repent. Kasi alam ko eh. Sinong nakakaalam ng mga sarili natin? Hindi ba tayo? Because I know. Sabi mo, ang Diyos, ang kayang mag-provide ng lahat ng pangangailangan. Ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Yan po yung Diyos natin eh. We say that. Alam natin yung mga characteristics ng Diyos natin. Sinasanggit natin, binabanggit natin. And then, paano po ako sinampal doon? Then, Jenny, why worry? If that is your God, why worry? Amen. And I hope you realize too, mga kapatid, no? Ito na po yung panahon. Maigi na pong nagpapakilala ang Diyos natin. Alam niyo kung bakit? Dahil ang demonyo, hindi siya tumitigil sa kanyang paggawa. Kagabi, may pinanood akong video, di ko alam sino yung nag-share. Yung pastor, hinahalikan daw yung mga kabataang babae. Di syempre, pinost yun sa social media, anong gagawin? Ibabash yung pastor. Tama po? Kasi ba't yung, nung una nga, nung hindi ko pa yung nababasa at napapanood, ba't yun yung gagawin? Ba't po kailangan halikan? Para raw i-transfer yung power of the Spirit doon sa mga hinahalikan niyang mga kabata. Eh, ang gaganda pa ng mga batang babae. So, kung hindi ka marunong ngayon, kung hindi ka maalam, even in technology, sasabihin mo, bad tong pastor na to. Pero alam niyo, na-discover nila, that video is AI. Ano gusto nila palabasin? Siraan ang mga lingkod ng Diyos. Ganyan po kumikilos ang kaaway natin. Seryoso po ang demonyo. Kung hindi ka seryoso, ang demonyo, siniseryoso ka, kapatid. Siniseryoso tayo ng demonyo. Kung hindi ka seryoso, well, it's up to you, but the devil, the demons, no, seryoso sila. Amen. That's why, the more that we really need to know and learn our God, no? At kung ano po yung buhay talaga natin na to dito sa mundong ibabaw. Yes, pwede tayong gumawa ng mga ginagawa natin. But never forget that you are a child of God. Na ikaw ay isang anak ng Diyos. Amen. Amen. Bilang ikaw ay anak, susunod ka sa Ama. Yung Ama mo makapangyarihan. Yung Ama natin makapangyarihan. Tandaan natin, kaya niyang gawin kahit ano. Pero dahil sa laki ng pagmamahal niya sa atin, ano sabi sa Biblia? Hindi pa siya dumadating kasi binibigyan niya pa ng pagkakataon ang mga tao
na mabago. Amen? Patulong ako, okay? Dahil pala tayo tumayo. I just want you to realize the meaning of this song. When we sing this song, we do not perform Heart of a Servant. Ang title po nito ay Heart of a Servant. Puso ng isang naglilingkod sa Diyos. Dito. Ito ba yun? Ay, sorry. Puso ng naglilingkod sa Diyos. Ang dapat puso ng isang tagapaglingkod ni Kristo ay ganito. Ngayon, hindi pa tayo ganyan. Hingin natin uli sa Diyos. Amen? Let's make it a prayer, mga kapatid. Throw away your foreign gods. Itapon nyo na yung mga Diyos-Diyosan ninyo. Hindi kayo maililigtas yan. Hindi kayo maliligtas ng games. Pagdating ng araw, yan ang papatay sa inyo. Bakit? Bibigyan kayo niya ng sakit. Biro mo, hindi ka tumatayo, hindi ka umiihi, hindi ka kumakain sa oras, hindi man games yung panonood mo, o kung ano pa man. Inubos mo yung oras mo sa trabaho mo. Wala ka ng oras, sabi mo isa sa nakita ko sa social media. Yung mga anak ng Diyos, dapat naglalaan sila ng lakas para sa kanilang Diyos, lalo na sa araw ng linggo. Amen! And not the other way around. Nauubusin mo yung lakas mo. Pagdating ng linggo, di ba alay, mabait naman si Lord. Maintindihan niya kung natutulog ako sa church. Maintindihan niya kung wala akong gana sa church. Kung wala akong lakas sa church, maintindihan naman ni God. Kasi mabait naman si God. Taken for granted. Ginagamit si Kristo. Pero sa totoo, taken for granted ang Diyos. And that is the reality that is happening even right now. Kaya mga kapatid, magsisinamong tayo. Galit na galit sila doon sa artistang si Alvin Aragon. Tama? Alam niyo yung issue na yan? Before we sing the song. Galit na galit sila. Bakit? Bakit daw ganyan magsalita? Sinasabi diretsuhan. Kung ikaw ay member ng LGBT, hindi ka mapupunta sa langit. Sa impyerno, diretso mo. Kaya nagagalit sila sa bagay na yon. Galit na sila ngayon sa mga born again. Ganyan ba ang mga born again? Ganyan ba ang mga Kristiyano? Amen? Bakit sila nagagalit? Una, ano ang sinabi niya? Totoo o hindi? Pangalawa, nasa Biblia ang sinabi, wala? Bakit magagalit? Ang sabi nila, sabi ng asawa ni Ganity, minsan, kahit tama yung sinasabi mo, pag wala sa timing, mali ang timing, yung sinasabi mong tama, nagiging mali. Aba, kailan pa naging mali ang tama? At kailan pa nagkaroon ng oras at tamang panahon para sabihin ang katotohanan? Nasa Bible ba yun? Anong sabi ng Biblia? Preach the word in season and out of season. Paano kinausap ni Kristo si Judas? Harap-harapan, anong sabi niya? Ikaw, demonyo ka. Nabasa niyo na yon? Ganon niya kinausap. Ang kaharap niya si Judas. Hindi pa po siya hinuhudas. Pero sinabi niya na, hindi niya binanggit na Judas. Ikaw, demonyo ka. Diba, Nay? Nabasa niyo yun? Ngayon gusto natin i-sugarcoat yung verse. I-sugarcoat ang katotohanan. Ano yung sugarcoat? Patamisin mo para yung tao hindi na o-open. Pagandahin mo yung pananalita mo para yung tao hindi na o-open. Mga kapatid, stand firm in our faith. Ako hanga ako sa kanya. Bakit? Ang tapang niya eh. Tingnan mo yung ibang born again. Sabi nga nung iba, yung labas sa mga born again dyan, playing safe kayo. Which is true. Tama? Tama naman yung mga nambash na nagsabi ng gano'n.
May mga born again playing safe. Why? They are compromising themselves, especially if you are an actor, an actress, a famous person, a politician. Baka hindi ako iboto pag sinabi ko ganito. O, di ba? Nakukompromiso na po sila. Pero sana sa atin hindi. Heart of a servant. Ano sabi niya? My Jesus. My Lord. Basahin niyo nga. You're the love of my life. Kapatid, when you say this, that you are the love of my life, totohanin mo. Hindi siya naaano lang sa salita. It shows. Amen? Nakita yan sa buhay po natin. Not only during Sundays. Ang sabi? Wherever you go, wanna be by your side. Kaya mo? Kaya niyo to? Diba? Discipleship training. Kung nasaan ang Diyos, susunod ka. Amen. Kung ano sinabi ng Diyos, susunod ka. Yun sabi. No longer I, but Christ living in me. Hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya yung mga gusto ko, hindi ko na ginugusto. Amen? That's the meaning of this. No longer I, but Christ living in me. Yung mga ginugusto ko, hindi ko na gugustuhin para sa Diyos. Amen? Yung mga inuubusan ng oras ko, isusuko ko na sa Diyos because the God lives in me. 1 Corinthians, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Amen? Serving you for all. Tingnan niyo yung word, eternity. Huwag titigil maglingkod. Bakit? Tungkulin natin yan. Maglingkod ka, hindi madadagdagan ng kabutihan ng Diyos. Maglingkod ka, hindi madadagdagan ng kapangyarihan ng Diyos. Ano sabi ng binasa natin kanina sa Lucas? Ginagawa ko lamang, sasabihin mo raw to, every time na naglilingkod ka sa Diyos, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Amen. Let's pray through this song. You know, God always gives us hope. God always gives us new chances, new opportunity. Did you ask for a new heart? Napag-aralan na po natin to before. A new heart, a new spirit. Tingin po natin sa Diyos. Dahil totoo, nagkukulang po tayong lahat dito. Hindi lang po kayo, ako din naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon sa seminar, wala akong ginawa kundi mag-repent sa Diyos. No? But then, wala pa si Lord ngayon eh. Habang hindi pa siya dumadating, let's make the most out of it, mga kapatid. Yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos, yung oras na binibigay sa atin ng Diyos, huwag natin sasayangin. Yung buhay na binibigay sa atin ng Diyos araw-araw, huwag po nating sayangin. Amen. Hallelujah. Let's make this our prayer. Personal prayer. Huwag mo alalahanin ang katabi mo, di ka maliligtas niyan. Only our Lord Jesus Christ can save us. Huwag kang mahiya. Hindi ka maliligtas kapag nahihiya ka. Only our Lord Jesus Christ can save us. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Lagi po natin angkinin yan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Sending life in your way. Amen. Amen. Entering into your
Yes, Lord. Hallelujah. To behold your face, to praise. You are the God of heaven and earth, Lord. Hallelujah. Holding in your embrace. Oh, yes, God. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, Oh, you are the hallelujah. love of my Yes, life. God. Make it real into our hearts, Panginoon. Wherever you go, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Gusto namin to, Panginoon. Gusto namin to, God. Kaya hinihingi namin sa iyo ngayon, Lord God. Na hindi lang kami puro salita, kundi makita to sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. Yes, Lord. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant. Hallelujah. Yes, Lord. Make me a servant, Lord. Sabihin natin yan sa Panginoon. Make it personal. Hallelujah. Hallelujah. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Yes, Lord. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Hallelujah. Wherever you Yes, come on, go, church. Sabihin natin yan sa Panginoon. by your side. Yes. Hallelujah. No longer Let us confess this prayer to our Lord Jesus Christ. No longer I, Lord, but you alone. serving Hallelujah. Yes. I want to serve you, Lord God. I want to serve you more and more. Hallelujah. in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Hallelujah. Lord, nakikita mo kami ngayon. Narinig mo kami, God.
Alam mo po yung puso namin, Lord. We want to serve you, God. We want to follow you, Lord God. We want to obey you, God. Lahat ng ito gusto namin. Kaya tulungan mo kami. Ano mang mga bagay na nagsasanhi para lumayo kami sa iyo. Our foreign gods, help us, Lord, to throw away all these things in Jesus' name. Help us and make us strong, God. Let our faith alone stand firm. In Jesus' name, Lord God. Hayaan mong magpakatibay, magpakatatag kami sa aming mga pananampalataya. That we should stand in the truth. Because the truth will make people free, Lord. Palalayain mo ang mga tao na kailangan nilang marinig ang katotohanan. It is no longer I who lives, Lord God, but you, God. Kaya naman, kahit masaktan kami, kahit mahirapan kami, kahit mapagod kami, kahit masaya kami, o anuman ang sitwasyon namin, Panginoong Jesus, we will follow you, God. We will serve you, and we will obey you, God. Thank you, my Lord. Thank you, my Jesus Christ, my one and only Savior. We pray, Lord, sa mga communion na to na nasa aming harapan. Examine our heart, God. Examine ourselves. Dahil hindi naman namin matatago sa iyo to, God. Lahat ng mga dumi dito, tanggalin mo, Lord. Pinatatanggal namin sa iyo. Lahat ng basura sa puso, sa isip namin, maging sa mga bibig namin, tanggalin mo lahat ng mga basura na doon. At hayaan mo maging karapat-dapat lang. Lahat yung mga, kung sino ka, yung mga ginawa mo, Panginoon, Lord, at kami, kung sino kami, at ano rin yung ginawa namin, wala kami naiambag sa'yo. Wala talaga. Dahil wala kaming kabuluhan. Dahil kami makasalanan. Pero ginawa mo kaming malinis. Sa laki ng pag-ibig mo, sa laki ng pagmamahal mo sa amin. That's why, Lord, we hope and pray that we deserve to have this communion, Lord God, right now. And even if we are not deserving, ginagawa mo kaming deserving sa iyong banal na harap. Bless this communion elements. Hallelujah. Habang hinihintay po natin ito, manatili po tayo sa presensya ng pananalangin. Hallelujah. My Jesus, my Lord, you are the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant of my heart's ever true. Leading to the cross, I follow you. Dance po natin ang tinapay. Yes, Lord. You deserve the highest praise. You deserve all the glory, all the honor, Lord. You deserve the worship. You deserve our lives, Lord. Hindi kami karapat-dapat sa iyo. Pero ikaw, karapat-dapat ka sa lahat, Panginoon. Ang kung ano mang meron kami at kung ano man yung kaya namin ibigay, Lord, tinatanggap mo nga eh. Dahil mahal na mahal mo kami. Kaya salamat po, God. Salamat po. Nawa, simula sa oras na to,
Natuto na kami, God. Natuto kami sa iyong mga salita. Natuto kami na itapon yung mga dapat namin itapon, God. Natuto kami, Panginoon, at matuto kami pa ng mas marami pang pagkatuto na sumunod po sa iyo. Kasi ikaw yung sumalo ng lahat ng poot na para sana sa amin, sinalo mo lahat yun dun sa krus ng Kalbaryo. Salamat, God. Salamat. Wala ka talagang katulad. Purihin ka, O Diyos. Kainin po natin. Ganon din, God, ang atas ng bukas na to. Salamat, Panginoon. Wala kaming naiambag, God, sa kalinisan mo, sa pagiging puro mo, sa pagiging banal mo. Wala kaming ambag mo. Kaya salamat. Kasi kami, tinawag mo kaming matuwid, inari mo kaming matuwid, Panginoon. At inaari mo kaming anak, O Diyos. Tinanggap mo kaming anak, God. Napakabuti mo, Panginoon. Para tanggapin kami na anak mo. Na hindi naman talaga kami karapat-dapat, Panginoon. Pero wala kang kinonsider o wala kang tinignan sa kung ano kami, Panginoon, anong klaseng tao kami. Basta niyapos mo kami, Panginoon. At inalay mo ang buhay mo para sa amin. Salamat, God. Salamat po. Nawa kahit maliit na pagmamahal, maibigay namin sa iyo. Hanggang sa lumaki ng lumaki po ito, Lord God. Habang nakikilala ka po namin, purihin ka, salamat sa iyong banal na dugo. Inumin po natin. Amen.